Behold, the hand. Hail Mary, full of blessing is the fruit of your womb. Now and at the hour of our Holy Mary. Pray for us. Amen. Ating ginugunita ang kahalagahan hindi lamang bilang daluyan ng komunikasyon. Kaya mga minamahal ko, ang pagparada ng ating mga guro mula sa mula sa mula sa mula sa mula sa ang susunod naman namin team ang ating guidance ang ating program super mula na mula naman po sa Araling Panlipunan na Garo. Ang susunod sa inyong Franciscan. Ngayon ay sasalubong.
Rodrigo. Galungo.
para sa kaisahan sa talumpay. Sisi mo lahat sa pamahalaan. Wala ka ba talagang ginawang kasalanan? Iisang presidente, milyon-milyong katao. Iisang bansa, pero iba't ibang reklamo. Aasahan naman ba natin ang namumuno? Tumingin ka sa salamin. Tignan mo ang sarili mo. Wala ka bang bakas ng katamaran? May nagawa ka na ba
Palibhasa ay sandata ay galaw ng bibig. Pulat ang mata, kita lang ang hirap ng buhay. Ito ang mismong pagdakdak ng walang tinutunguhan. Pagkatapos nun, ano na? Tapos na ang gawa mo bilang mamamayan? Ang galing na nga naman tinuturo sa kabataan. Tititigan na ba natin ang ginagawa nila? Hihintayin na ba natin ang pagbabago? Huwag ka tumumama dyan. Kumilos ka. Huwag ganyan at meron pong pag-asa. Bakit mo? Bakit? Ang hirap naman ng ganitong buhay. Kailan kayo tinis sa hirap ng buhay? Mabuti pa sila, nag-aaral, at masayang naglalaro. Ako kaya, may pag-asa ka bang umamin sa hirap ng buhay? Ang hirap talaga maging isang mahirap. May dapat bang sisihin? Sige, isis mo lahat sa pamahalaan. Bakit? Wala ka ba talaga ginawa ang kasalanan? Isang presidente, milyong-milyong katao, iisang bansa, iba-ibang reklamo. Oo nga, magaling nga tayo magreklamo. Aasahan na lang ba natin ang namupuno? Ikaw! Oo! Ikaw nga! Tumingin ka sa salamin. Tignan mo ang sarili mo. Sa iyong palagay, wala ka ba bakas ng katamaran? May nagawa ka na ba para sa lupang sinilangan? Kung nakikita na natin may mali sa paligid, ano bang silbi natin at tayo may kamay? Palibhasay, ang sandatay, galaw ng bibig. Bulag ang mata, kita lang ang hirap ng buhay. Ito mismo pagdakdak ang walang tinutunguhan. Pagkatapos nun, ano na? Tapos na ba ang gawain mo bilang mamamayan? Ang galing nga naman ng itinuturo sa kabataan. Tititigan na lang na natin ang ginagawa nila. Hihintayin na lang ba natin ang pagbabago? Huwag kang tumumama dyan. Kumilos ka! Kumilos ka! Huwag kang tumumama lang. Kilos! Huwag ganyan. At meron pang pag-asa. Oo! Meron pang pag-asa. Tama! Meron pang pag-asa.
dalawang kasalanan. Iisang presidente, milyon-milyong katao. Iisang bansa, pero iba't ibang reklamo. Aasahan na lang ba natin ang namumuno? Tumingin ka sa salamin. Tingnan mo ang sarili mo. Wala ka bang bakas na katamaran? May nagawa ka na ba para sa lupang sinilangan? Kung nakikita na natin may mali sa paligid, ano bang silbi natin at tayo'y may maat kamay? Malibhasay ang sandatay kalang ng bibig. Bulag ang mata, kita lang ang hirap ng buwan. Ito mismong pagdakdak ay walang tinutunguhan. Magkatapos na, ano na? Tapos na ang gawain mo bilang mamamayan. Ang galing nga naman ang tinuturo sa kabataan. Tititigan na lang ba natin ang ginagawa nila? Hihintayin na lang ba natin ang pagbabago? Huwag kang tumanga dyan! Kumilos ka! Huwag ganyan! At meron pa pag-asa. Lalo na sa ating mga hurado na naglaan ng oras para sa kaganapang ito. Ako nga pala si Sean Andre Martinez, mula sa ikasampung baita ng Julian Batson. Ang panitikan ay hindi lamang tumutukoy sa salita ng koleksyon, kundi ito rin ay salamin sa ating buhay. Noong unang panahon, ito ay ginamit bilang sandata ng ating mga ninuno para lumaban sa mga mananakaw. At ngayon naman, ang kagapay natin ay ang panitikan sa modernong lipunan. Dahil sa kasalukuyang panahon na kung kailan talamak ang paggamit ng internet, ay siyang naging daan rin upang mas lalong may palaganap ang panitikang gawa ng Pinoy sa loob at labas ng bansa. Elektronikong kagamitan. Gaano nga ba ito kapakipakilabang sa pagpapaunlad ng naiibang anyo ng panitikan? Hindi ba napakalito ang halaga ng mga nauna ng panitikan na naging bahagi na ng kasaysayan? Chat, FB, tweet, blog, Jejemon, at marami pang iba ay mga salitang kalimitang ginagamit ngayon sa kasalukuyan sa ating wika. At umusbong dulot ng teknolohiya na ginagamit na rin sa mga akdang pampanitikan. Sa kasalukuyan ay umuunti na ang bilang ng panitikang Pilipino na tumatatak sa mga utak ng mga Pilipino, lalo na sa ating kabataan. Madalas ay galing Amerika o ibang bansa ang panitikang nagagamit ngayon. Kaya naman ay bumababa ang tingin ng mga tao sa malikhain ng dating kamay ng bansang ito. Nakalimutan na ang halaga, pati na rin ang galing ng ating mga manunulat, direktor at artistang nagbibigay karangalan sa wika at panitikang Pilipino. Kung ating pang titignan ang kasaysayan, isa sa mga instrumento ng revolusyon ang panitikan. Makikita ito sa panahon ng ating mga bayani noong sinakaw tayo ng mga Kastila. At dahil sa mga sulat ni Rizal at iba pang mga bayani, ay nabigyang inspirasyon ang mga Pinoy na lumaban para sa kanilang karapatan at kalayaan. Ang panitikan ay mahalaga sa ating buhay dahil ito ay sumasalamin sa ating mga emosyon na kadalasan ay hindi maaaring ipalabas.
Kaya naman, bilang miyembro ng lipunan, tayo ay napag-iisa ng panitikan. Sa pagsabay ng panitikan sa modernisasyon ng mundo, ito ay nagawa ng mga bagong pamamaraan ng pagtula, pagkukwento at iba pang anyong panitikan. Umusbong rin ang malayang pagbigkas ng tula, pati na rin ang paglikha nito. Nagkaroon na rin ng mga aplikasyon sa mga gadget upang magbigay oportunidad sa mga kabataang nais magsulat o lumikha ng kanilang mga kwento o akda at marami pang oportunidad. Kasabay rin nito ang pag-usbong at pagsasanib ng teknolohiya at internet na may mahalagang bahagi sa bawat isa. Dahil sa kasalukuyan, ang internet ay lumilikha sa mga manunulat na Pilipino na mabawasan ang pagiging maluma. Isang halimbawa nito ay si Bob Ong, isang manunulat ng comics na nagsimula ng isang vlog na tinatawag ay Bobong Pinoy. At ito ay naibida bilang pinaka-mabentang aklat. Ang ibang mga vlog o site ay naging daan rin upang makalibag ng mga aklat na makilala sa kasalukuyan. Kaya naman kahit anumang uri ng akdang panitikan ang musbong, ang mahalaga ay hindi natin makalimutan ang kultura at kasaysayan nito. At patuloy na mapangalagaan ang sining at kariktan ng mga nailibag ng akda, maging ang ililibag pa. Sa pamamagitan nito ay mananatili ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa malayang paraan ng pagpapahayag ng damdamin. At sa mga minamahal kong guro at sa mga kagalang-galang na mga guro, magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Shanea Faye Ong Taiza at aking bibigkasin ang panitikan sa modernisasyon ni Shane Gayane. Sa kasalukuyang panahon na kung kailan talamak ang paggamit ng internet ay siyang naging daan rin upang mas lalong maipalaganap ang mga panitikan gawa ng Pinoy sa loob at labas ng bansa. Elektroniko kagamitan. Gaano nga ba mapakipakinabang ito sa pagpapaunlad ng iibang anyo ng panitikan sa panahon ng pagbabago? Hindi ba naapakan ito ang halaga ng mga naunang panitikan na naging bahagi ng kasaysayan? Chat, FB, Twill, Blog, Jejemon, at marami pang iba ay mga salitang kalimitan ginagamit ngayon sa kasalukuyan sa ating wika. At umuusbong dulot ng teknolohiya na ginagamit na rin sa mga akdang pampanitikan. Sa kasalukuyan ay umuunti na ang bilang ng mga panitikang Pilipino na tumatanggap sa mga utak ng mga Pilipino, lalo na sa ating kabataan. Madalas ay galing Amerika o ibang bansa
Okay na yun. Huwag nang pilitin. Kawawa naman. Lahat ng comics. Nagsimula sa isang vlog na Bogong Pinoy. Ang ibang mga vlog o site ay nalintaan upang makakalipag ng mga aklat at makilala sa kasalukuyan. Kaya naman, kahit na anumang uri ng aklat pampanitikan ng Huskong, hindi makalimutan ang kultura at kasaysayan nito. Sining at kaligtan ng mga nailipad ng akta maging ang inilipad pa. Ito ay mananatili ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa mga aktang pampanitikan, paraan ng pagpapahayag at gagawin. Very good. Sa modernisasyon ni Shane Dayan. Sa kasalukuyang panahon na kung kailan talamak ang paggamit ng internet ay siyang naging daan rin upang mas lalong may palaganap ang mga panitikang gawa ng Pinoy sa loob at labas ng bansa. Elektronikong kagamitan. Gaano nga ba kapaki-pakinabang ito na nagpapaulad ng naiibang anyo ng panitikan sa panahon ng pagbabago? Hindi ba naaapakan nito ang halaga ng mga nauna ng panitikan na naging bahagi ng kasaysayan? Chat, FB, tweet, blog, Jejemon at marami pang iba ay mga salitang kalimitang ginagamit ngayon sa kasalukuyan sa ating wika at umuusbong dulot ng teknolohiya na ginagamit na rin sa mga akdang pampanitikan. Sa kasalukuyan ay umuunti na ang bilang ng ating mga manunulat na Pilipino na tumatatak sa mga utak ng mga Pilipino, lalo na sa ating kabataan. Madalas ay galing Amerika o ibang bansa ang mga panitikang ginagamit ngayon. Kaya naman, mababa na ang tingin ng mga tao sa mga dating likhain ng kamay ng bansang ito. Nakalimutan na ang halaga, pati na rin ang galing ng ating mga manunulat, direktor at artistang nagbibigay karangalan sa wika at panitikang Pilipino. Kung atin pang titignan ang kasaysayan ay isa sa mga instrumento ng revolusyon ang panitikan. Makikita ito sa panahon ng ating mga bayani noong sinakop tayo ng mga Kastila. Dahil sa mga sulat ni Rizal, nabigyang inspirasyon ang mga Pinoy na lumaban para sa kanilang kalayaan at karapatan. Ang panitikan ay mahalaga sa ating buhay dahil ito ay sumasalamin sa ating mga emosyon na kadalasan ay hindi maaaring ipalabas. Kaya naman, bilang miyembro ng lipunan, tayo ay napag-iisa ng panitikan. Sa pagsabay ng panitikan sa modernisasyon ng mundo, ito ay nagawa ng mga bagong paraan ng pagtula, pagkukwento at iba pang anyong panitikan.
na nagsimula ng isang blog na Bobong Pinoy at naibigay bilang pinakamabentang aklat. Ang ibang mga blog o site ay naging daan rin upang makapaglimbag ng aklat at makilala sa kasulukuyan. Kaya naman, kahit na anumang uri ng akdang politika ng umusbong, ang mahalaga ay hindi makalimutan. Ang kultura at kasaysayan nito at patuloy na mapangalagaan ang sining at karingtan ng mga nailimbag na akda, maging ang mga inailimbag pa. Sa pamamagitan nito ay mananatili ang pagpapahayag ng malayang paraan ng pagpapahayag ng damdamin. Maraming salamat po. Ulan ng internet ay parang nawala na rin ang silbi ng mabuhay. Isang mapagpalang araw sa aking mga kapapantas, sa aking minamahal na guro, at sa kagalang-galang na kurado. Ako po ay si Maria Shayon Mungpay-Pasyon na maglalahad ng isang kalumpati na pinamagatang ang panitikan sa modernisasyon ni Shane Dayana. Sa kasalukuyang panahon na kung kailan talamak ang paggamit ng internet ay siyang naging daan rin upang mas lalong may palaganap ang mga panitikang gawa ng Pinoy sa loob at labas ng bansa. Elektronikong kagamitan, gaano nga ba kapag pakinabang ito sa pagpapaunlad ng naiibang anyong panitikan sa panahon ng pagbabago? Hindi ba naaapakan ito ang halaga ng mga naunang panitikan na naging bahagi ng kasaysayan? Chat, FB, tweet, blog, Jejemon at maraming pang iba ay mga salitang kalimitang ginagamit ngayon sa kasalukuyan sa ating wika at tumuhos po ang dulot ng teknolohiya na ginagamit na rin sa mga akdang pampanitikan. Ay umuunti na ang mga panitikang Pilipino na tumatakak sa mga utak ng mga Pilipino, lalo na sa ating kabataan. Madalas ay galing Amerika o ibang bansa ang mga panitikang nagagamit nito. Kaya naman ay bumababa ang tingin ng mga tao sa mga likhain ng mga dating kamay ng bansang ito. Nakalimutan na ang halaga pati na rin ang galing ng ating mga manunulat, direktor at artistang nagbibigay karangalan sa wika at panitikang Pilipino. Kung ating pangtitignan ng kasaysayan, isa sa mga instrumento ng revolusyon ang panitikan. Makikita ito sa panahon ng ating mga bayani noong sinakop tayo ng mga Kastila. Dahil sa mga sulat ni Rizal at iba pang mga bayani, nabigyang inspirasyon ang Pinoy na lumaban para sa kanilang karapatan at kagandahan. Ang panitikan ay mahalaga sa ating buhay dahil ito ay sumasalamin sa ating mga emosyon na kadalasan ay hindi natin maaaring ipalabas. Kaya naman, bilang membro ng lipunan, tayo ay napag-iisa ng panitikan. Tayong pagbigkas ng tula, pati na rin ang paglikha nito. Nagkaroon na rin ng mga aplikasyon sa mga gadget upang magbigay oportunidad sa mga kabataang nais magsulat o lumikha ng kanilang mga akda o aklat at marami pang oportunidad. Kasabay rin ito ang pag-usbong at pagsalig pwersa ng internet at teknolohiya na may mahalagang bahagi sa bawat isa. Dahil sa kasalukuyan, ang internet ay lumilikha sa mga manunulat ng Pilipino na mabawasan ang pagiging makaluma. Halimbawa nito ay si Bob O. Isang manunulat ng comics ay nagsimula ng isang blog ng Bobong Pinoy at naibita bilang pinakamabalik
mga ito sa kasalukuyan. Kaya naman, kahit na anumang uri ng aktang pampanitikan ng umusbong, ang mahalaga ay hindi makalimutan ang kultura at kasaysayan nito. At patuloy na mapangalagaan ang sining at kaligtan ng mga naiimbag na aklat, maging ang mga iniimbag pa. Sa pamamagitan nito ay mapapanatili ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa malayang pagpapahayag ng damdamin. Ay magandang umaga, magandang hapon sa inyong lahat. Sa kasalukuyang panahon, ito sa kasalukuyang panahon. Ang talamak, ang paggamit ng internet ay saan rin upang mas lalong maigalaw ang mga panitikang gawang Pinoy sa loob at labas ng bansa. Elektrikong karamitan. Gaano nga ba kapakipakinabang ito sa pagpapaunlad na naiibang anyong panitikan sa panahon ng pagbabago? Hindi ba naaapakan ito sa naiibang bahagi ng kasaysayan? Chat, F, tweet, blog, jejemon, at marami pang salitang kalamitan ginagamit ngayon sa kasalukuyan sa ating wika. Umuusbong dulot teknolohiya na ginagamit na rin sa akdang pamanitikan. Kaya naman, bilang panitikang Pilipino, mga utak ng Pilipino, lalo na sa ating kabataan, madalas ay Amerika o ibang bansa ang mga panitikang ginagamit ngayon. Kaya naman, ang mga tao sa malikhaing dati, kamay ng bansang ito, nanunulat, direkto at artistang nagbibigay karangalan sa wikang Pilipino. Ang isang instrumento ng revolusyon, ang paninigang Kastila dahil sa mga sulat ni Rizal at mga iba pang bayani. Ang mga Pilipino na lumaban para sa kanilang karangalan sa ating buhay. Emosyon, kadalasan na hindi natin maaaring ipalabas. Kaya naman, bilang membro ng lipunan, tayo ay nagpag-iisa ng panitikan sa pagsabay ng panitikan. Sa modernisasyon, ito ay naglulumay ng makabagong pamaraan, pagtula, pagkwento, at mga naiiba pang inyong panitikan sa ating ginagalang ng guro at kurado sa ating mga mag-aral. Ako po si Dean C. Garcia Bula sa Igualong Baitang Peter Norby. At ngayon nakatayo upang talakayin ang panitikan sa modernisasyon na iniwas ni Shea Daidan. Sa kasalukuyang panahon na kung kailan alamak ang paggamit ng internet ay siyang naging daan upang mas lalong maipalaganap ang mga panitikan gawa ng Pinoy sa loob at labas ng bansa. Elektronikong kagamitan. Gaano nga ba kapakipakinabang ito sa pagpapaunlad ng naiibang anyo ng panitikan sa panahon ng pagbabago? Hindi ba naapakan ito ang halaga ng mga naunang panitikan na naging kapatid ng kasaysayan, chat, FB, tweet, blog, jejemon, at marami pang iba ay mga salitang kalimitang ginagamit ngayon sa kasulukuyan sa ating wika at umusbong dulot ng teknolohiya. Sa kasulukuyan ay umuunti na ang bilang ng mga panitikang Pilipino na tumatatak sa mga utak ng mga Pilipino, lalo na sa ating kabataan.
Madalas ay galing Amerika o ibang bansa ang mga panitikang nagagamit ngayon. Kaya naman ay bumababa ang tingin ng mga tao sa mga ligain ng mga dating kamay ng bansang ito. Nakalimutan na ang halaga, pati na rin ang galing ng ating mga manunulat, direktor at artistang nagbibigay karangalan sa wika at panitikang Pilipino. Kung ating pagtitignan ang kasaysayan, isa sa mga instrumento ng revolusyon ang panitikan. Makikita ito sa panahon ng ating mga bayani nung sinakop tayo ng mga Kastila. Dahil sa mga sulat ni Rizal at iba pang mga bayani na bigyang inspirasyon ang Pinoy na lumaban para sa ating karapatan at kalayaan. Ang panitikan ay mahalaga sa ating buhay dahil ito ay sumasalamin sa ating emosyon na kadalasang hindi natin maaaring ipalabas. Kaya naman, bilang miyembro ng lipunan na pag-iisa tayo ng panitikan. Sa pagsabay ng panitikan sa panahon ng modernisasyon ng mundo, ito ay nagluwal ng makabagong pamamaraan ng pagtula, pagkukwento at iba pang anyong panitikan. Umusbong ang malayang pagbigkas ng tula, pati na rin ang pagtikha nito. Nagkaroon na rin ng mga aplikasyon sa mga gadget kung magbigay oportunidad sa mga kabataang nais magsulat o lumikha ng kanilang mga kwento-wakla, marami pang oportunidad. Kasabay rin nito ang pag-usbong at pagsasanib-versa ng teknolohiya at internet na may mga halagang bahagi sa bawat isa dahil sa kasulukuyan ang internet ay lumikha sa mga manunulat na Pilipino na mabawasan ang pagiging makaluma. Ang halimbawa nito ay si Bob, isang manunulat ng comics, ay nagsimula ng isang blog na Bobong Pinoy at naibida pinakamabentang aklat. Kalawang bilang ang bito. Ano rito ngayon sa harap ninyo upang magbigkas ng panitikan sa modernisasyon ni Shane Dayaday. Sa kasalukuyang panahon na kung kailan talamak ang paggamit ng internet ay siyang naging daan din upang mas lalong nalimaganap ang panitikang gawa ng Pinoy sa loob at labas ng bansa. Elektronikong kagamitan. Gaano nga ba kapag-ipakinabang ito sa pagpapaunlad ng naiibang anyo ng panitikan sa panahon ng pagbabago? Hindi ba nakapaka nito ang halaga ng mga unang panitikan na naging bahagi ng kasaysayan? Chat, FB, tweet, blog, judgment, at marami pang ibang salita ay salitang kalimitang ginagamit ngayon sa kasalukuyan sa ating wika. At umusbong dulot ng teknolohiya na ginagamit na rin sa mga hanggang pampublikan. Sa kasalukuyan ay umuunti na ang bilang ng mga panitikang Pilipino na tumatatak sa mga utak ng mga Pilipino, lalo na sa ating kabataan. Madalas ay galing Amerika o ibang bansa ang panitikan na gamit ngayon. Kaya naman, nakalimutan na ang mga likhain ng dating kamay ng bansang ito. Lalo't higit sa aming kagalang-galang na guro na nagbigay pagkakataon upang makapagsalita ako sa inyong harapan. Gayon din sa aking mga kamag-aral na nagbigay ng walang sawang suporta sa aking pagpapahayag sa inyong harapan. Lalo na sa punong guro, sa mga hurado, at sa inyong lahat na naririto, magandang hapon po. Nais kong ipakilala ang aking sarili. Ako po si Athena Penelope G. Flores, na nagmula sa ika-8 baitang. Ang aking tatalakayin ngayon ay panitikan sa modernisasyon na isinulat ni Shane Dayaday. Sa kasalukuyang panahon na kung kailan talamak ang paggamit ng internet ay siyang naging daan rin upang mas lalong maipalaganap ang panitikang gawa ng Pinoy sa loob at labas ng bansa. Elektronikong kagamitan. Gaano nga ba kapag ipakinabang ito sa pagpapaunlad na naiibang anyo sa panahon ng pagbabago? Hindi ba naaapat
ang halaga ng mga naunang panitikan na naging bahagi ng kasaysayan. Chat, FB, Tweet, Blog, Jejimon, at marami pang iba ay mga salitang kalimitang ginagamit ngayon sa kasalukuyan sa ating wika at umuusbong dulot ng teknolohiya na ginagamit na rin sa mga akdang pampanitikan. Sa kasalukuyan ay umuunti na ang bilang ng panitikang Pilipino na tumatatak sa utak ng Pilipino, lalo na sa ating mga kabataan. Madalas ay galing Amerika o ibang bansa ang panitikang ginagamit ngayon. Kaya naman ay bumababa ang tingin ng mga tao sa mga likhain. Kaya naman nakalimutan na ang halaga ng mga manunulat, direktor at artistang nagbibigay karangalan sa wika at panitikang Pilipino. Kung ating pagtitignan ng kasaysayan, isa sa mga instrumento ng revolusyon ang panitikan. Makikita ito sa panahon ng ating mga bayani noong sinakop tayo ng mga Kastila. Dahil sa mga sulat ni Rizal at iba pang mga bayani, nabigyang inspirasyon ang mga Pilipino na lumaban para sa kanilang karapatan at kalayaan. Ang panitikan ay mahalaga sa ating buhay dahil ito ay sumasalamin sa ating emosyon na kadalasan ay hindi natin maaaring ipalabas. Kaya naman, bilang miyembro ng lipunan, tayo ay napag-iisa ng panitikan. Sa pagsabay sa panitikan at modernisasyon ng mundo, ito ay nagluwal ng makabagong pamamaraan ng pagtula, pagkukwento, at iba pang anyong panitikan. Umusbong rin ang malayang pagbigkas ng pagtula, pag-apati na rin ang paglikha nito. Kasabay rin dahil sa mga internet na bigyan Efia Rachel Rojas. I see Saivan Distreza. I see Pedrina Andrea Yer. Pauna ng paglaho. I see Dean Secretary Patricia. Tinatawagan ko po ang magulang. Sa grade 7 kaya? Sa grade 8? O sa grade 9? Nagpapahuli ba ang grade 10? I see Maria Charlotte Enasyon. Tinatawagan po namin ang magulang. Ng unang gantimpala mula sa baitang
grade 7 kaya? Nang unang gantimpala ay mula sa ikasampung banda na si Sean Andre Martinez. Tinatawagan po namin ang mga na nagsuot, nakasuotang Pilipino ay si Sadie Addison J. Lau. Michael Herrera. Maraming salamat. Impresa. Sian Tenazas. Ang Darius Mercado. John Aram Tiso. Ngayon naman, ang reyna ng I see Adrian Nash Tolentino. Jaini Arumin. Suotang Pilipino mula sa ikasyam na baitang ay si Iwan Lulu. Caleb Fuentes. Tinatawagan ko po. Maraming ng ikalawang gantimpala sa pagkain Pinoy ay mula sa ikalimang baitang sa anim na baitang ikasyam na baitang okay, basta po ang purong tagapayo. Oo,
Timpala ay mula sa ikasampung baitang. Nasaan? Yun, sa Pilipino. Miss Jenny, grade 10 gusto kayo. Napagkakaman natin siya si Miss Jenny. Okay, 1, 2, 3, smile. Suba, 1, 2, 3, Waki. 1, 2, 3. Ayan. Na baita! Okay. Ay ang ikalimang baita! Ikapitong baita! Mula sa ikawalong baita! Okay, picture. Jokes Principal. Sertipiko ng pagkilala, pinagkakaloob kay Ginoong Olens Filipinas Zafe. Isabiles. Sertipiko Alasima. Pinagkakaloob kay Alona at Pengula. Next po, si Ed Martin M. Icon. Judges Sertipiko ng Nega B. Hidalgo. Pinagkakaloob kay Binibining Rubian S. Agabaw. Pinagkakaloob kay Binibining Evarno. Choreographer Ipos Calculator Committee. Sertipiko ng pagkilala, pinagkakaloob sa inyong abang lingkod, Ginoong Matthew A. Bulan Program Committee. Pagkilala, pinagkakaloob kay Binibining Bulan, guro, program supervisors, mga hurado, at sa mga sumuporta sa programang ito. Subjects.
nagbibigay suporta. Sa lahat ng aming mag-aral ng paaralang San Franciscano de Assisi at sa lahat ng naririto sa programang dinaraos natin ngayon. Sa inyong kapul, all teachers, punta po muna tayo sa pupunahan. All teachers,